Eto guys, no? Eto, magugugat kayo dito. May third force daw umano sa 2028 kung sakaling hindi tatakbo si BP Inday. So eto, may umuugong kasi ngayon third force. Sino kaya itong third force na to? O kumbaga parang Francie, no? Na kung sakaling hindi tumakbo to si BP Inday o kung sino man, may ilan na tatakbo na sa pagka-presidente. Ayan. Ito kaya, magugustuhan nyo kaya ito. Yung mga posibleng third force daw di umano na pwedeng tumakbo o tatakbo at baka manahalo daw itong mga to. No? Kung hindi tatakbo yung mga Duterte at saka ito si BP Inday o kung sino mang kalaban ni PBBM. Ito, magugulat kayo. So, panoodin natin ngayon yung video na may lumulutang ngayon na pagkakaroon ng third force na kakandidato sa 2028. Ang tanong, iboboto nyo kaya to pag nalaman nyo kung sino-sino to? No? Eto, panoodin natin yung video. Lumulutang ngayon ang pagkakaroon ng third force na kakandidato sa 2028 presidential elections. Sino ang maaring maging third force? Yan ang tinimbang ng isang political analyst sa report nito ni MJ Mondihar. May third force daw na lilitaw sa 2028 presidential elections kapag hindi maihinto ang bangayan ng mga Marcos at Duterte. Bibit-bitin raw ng posibleng third force sa mga plataforma kontra korupsyon at transparency sa gobyerno. Ngunit para sa political analyst at strategist na si Professor Malutikia, malinaw na trial balloon ang anggulo ng third force. Sa PR at politika, trial balloon ang tawag kapag sinusubukan muna ang isang ideya o kandidatura para makita ang public reaction bago ito ituloy o baguhin. Yung posibleng lilitaw, nag-a-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-a-agree doon. Pero duda ni Tikia, posible lamang ang third force kung may backing ito ang administrasyon para hindi manalo si Vice President Sara Duterte na malakas sa Visayas at Mindanao. Tawag ko doon, enduring base of the Dutertes. Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. No? Ayan. So alam talaga nila na magakas si BP Inday sa Visayas at Mindanao. Kahit naman sa Luzon, magakas din yan. So meron pa silang panilaban, no? Kung sakaling hindi matapos tong bangayan, itong issue ng PBBM at BP Inday. Na sa gano'n, hindi tumanalo si BP Inday. Meron silang pantapat. Pantapat. Sino kaya itong mga to? So kung titingnan mo yung mathematics, pagkakaroon lamang ng third force, kung talagang sinadya nitong administrasyon na ito na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin si BP. Aba, gustong basagin si BP Inday kaya pala may third force pa silang nalalaman. No? Kung sakaling hindi manalo ang ibang mga kandidato, meron silang pantapat talaga upang kalabanin to si BP Inday. Polling quarter ng 2025, nanatiling mababa o negatibo pa nga ang grado ng publiko kay President Ferdinand Marcos Jr. Laki, Dahil sa -3 na satisfaction rating ng Pangulo, naniniwala si Tikia na mahihirapan ang sino mang kandidato ng administrasyon. Napakahirap Oh. sinong Tama yun. Kung may patatakboy na kandidato to si PBBM, mahihirapan manalo yan dahil negative na yung impact niya. Si BP Inday plus 31, mahigit, no? Ang taas. Hindi talaga may tatanggi. Kaya may third force sila na hindi hawakin ni PBBM na posibleng ipantapat dito kay BP Inday. Ang tanong, mananalo kaya yan? endorse niya? Kung ang kanyang trust rating ay ganyan na nasa negative na, no? So kukuha siya ng another in the guise na ito yung third force. Ngayon pa lang ay may 3 pangalan ng Naku po. lumulutang para magayin si VP Duterte. Kabilang dito si Interior Secretary John Vic Remulla. Si Secretary Remulla, diniin niya na he will try to get the endorsement. I don't think that is a strategic move on his part. Naku po, kasama nilang patatakbuhin sa third force. Eto si John Vic. John Vic for President? May boboto kaya dyan? Betlog makukuha niyan. Malabong makakuha ng boto yan. Bisit na bisit din ng mga tao eh.
Malabo to, magsasayang lang to ng pagod to si John Vic. Walang boboto dyan sa pagka-president. John Vic for president. Wow. Simply because the endorsement has no value. Yung partido ng presidente may resources. Yung partido ng presidente may organization. Bakit ilan lamang ang naipasok sa Senado? Nagpaparamdam din si Senator Risa Ontiveros habang may mga artistang nag-iendorso kay Naga City Mayor Leni Robredo na muling tumakbo. Ito. Sa tatlo na to, ito si Hontivirus. Pati siya mukhang umuugong-ugong na siya ang panilalaban na ipantatapat kay BP Inday. So may laban-laban pa nga to si compare dito sa dalawa no? Ito si John Vic tsaka to si Hontivirus. Ano ba yun? Pati ako viruses. Mas may laban-laban pa nga to si Lenny compare dito sa dalawa di ba? Ito si Lisa, walang boboto din dyan, malabo manalo yan. Lalo na si John Vic. Pwede pa ito si Lenny. Possible yan, may mga bumoto pa dyan, di ba? Yan. So, ito possible talaga. Kung sakaling hindi yung ibang mga karyado ni PBBM, talaga ito si Lenny. Yan, possible yan na maging kalaban niya ni BP Inday sa 2028. Ang tanong, ilan kaya boboto dyan kay Lenny compare dito kay BP? So, magagaman natin yan. Pero tingin ko, tago yan si Lenny. Mas lamang dyan ng boto si BP Inday. Wala. Confirm. BP Inday na, 2028. Pero tanong ni Tikia, saan raw mangunguha ng boto ang dalawa, gayong baluarte ng Duterte ang Visayas at Mindanao? Oh, di ba? Inaalis mo sa equation ang Mindanao at Central Visayas. Sa tingin mo ba makakakuha si Senator Risa o si Mayor Robredo sa Mindanao? Sa tingin mo ba makakakuha sila sa Central Visayas? Siguro on play ang NCR, ang Region 3 to a certain degree. Sa huli, giit ni Tikia na magkakaroon ng malaking impact sa eleksyon kung may mangyaring masama kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. At kung mangyari yun, tapos na raw ang laban sa 2028. May Yun. impact Posible yan. Lalo na pag may mangyari talaga dyan kay Tatay Digong sa ICC. Lalong puputok at lalakas ang mga Duterte dyan dahil sa bad news kung sakaling may masama nga, di umano, di ba? So, wag naman sana, no? yan. May impact yan kung siya ay hindi babalik sa Pilipinas. May impact yan kung dahil sa edad, nagkaroon ng problema. No? So may impact yan. Ayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar. So, ayan. May impact talaga yan ng malaki. Lalo na pagka tungkol kay Tatay Digong sa ICC. So, posible talaga, kapag wala talaga sila magandang panilaban dyan kay BP Inday, si BP Inday talaga mananalo dyan, di ba? So, alam ko naman na isa kayo sa mga taga-suporta ni BP Inday at may ilan-ilan din dito na makakapanood nitong video na to, naggalit din kay Duterte, no? So, kanya-kanya naman tayong opinion, no? Comment down below kayo guys sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.